Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa mga sprocket combination. Kasi guys, sa combination ng mga sprocket natin, meron tayong sinasabing combination para sa speed and combination para sa torque o yung lakas. Ngayon, magtuturo ako ng mga ratio kung paano natin makukuha yung mga gusto natin sa mga sprocket natin. Kung ito ba'y gusto mo ay tulin o lakas lang, yun ang tuturo ko sa inyo ngayon. Kaya stay tuned guys. Hello guys, gaya nga na sinabi ko, pagkukwentuhan natin ngayon ay tungkol dun sa sprocket combination natin. Ito, meron akong mga sample dito. Yan. Meron tayong rear sprocket na 34 teeth and 36 teeth. Ito naman, ang meron ako dito ay yung front sprocket na 14 teeth. Karamihan kasi guys ngayon na lumalabas na motor o yung mga bagong motor, lalong-lalo na sa mga motor na 125cc to 100cc. Ang laging stock dyan or yung nakakabit na sprocket is itong dalawa na to, yung 14 teeth na front sprocket and 34 teeth na rear sprocket. Ito lagi ang stock o yung nakakabit lagi sa mga 125 o 110 na cc na pagkabibili. Halimbawa guys, gusto mo magpalit, medyo nakukulangan ka sa hatak ng motor, medyo hindi ka kuwan sa tulin, mas gusto mo yung lakas lang, siguro may dahilan, pwedeng nasa matataas kang lugar o puro may ahon. Syempre mas kailangan mo dyan is yung hatak o yung lakas nya. Ganito guys, kukunin natin ngayon yung ratio. So paano nga naman natin makukuha yung ratio? So ito, syempre kailangan natin dito ng papel. So tabi lang natin muna saglit. So magpipiling matalino muna tayo ngayon. Halimbawa guys, itong 34 teeth and 14 teeth. Bali, 34 divided by 14 equals 2.42. Yun, no? Talino natin guys. Okay, mag-alala, may code ko talaga ako. So ito yung ratio natin, 2.42. Gusto natin magdagdag, so gusto natin magdagdag ng lakas. So syempre guys, magdadagdag tayo ng another teeth. So meron ako dito is 36. So 36 divided by 14, kasi 14 yung front, equals 2.57. Okay, buti mabilis-bilis yung kalkyo ko. Yan. Halimbawa, nagdagdag pa ulit ako, so gagawin ko na siyang 38. Nagdagdag pa rin ako sa lakas. 38 divided by 14 is 2.71. Dito guys, mapapansin nyo, tumataas yung ratio. So ibig sabihin nga nito, the more na magdadagdag ka ng mas lalo mo nilakihan yung panglikuran mong sprocket, mas lalong lumalakas yung hatak ng motor mo. So paano naman pagka ito naman ang dinagdagan ko to. So ganito ang gagawin natin. Halimbawa magdadagdag ako ng plus 2 dito. Gagawin na natin itong halimbawa is 16. Gagawin natin 16 to. Bali ang mangyayari na 34 divided by 16, so equals 2.12. So mapapansin natin guys, bumaba na yung ratio. So ibig sabihin talaga nito na the more talaga na lumalaki to and lumiliit to,
is tumutulin yung motor o nakukuha natin yung sinasabi na nga natin na pandulo ng motor o yung may hatak sa dulo. So kailangan lang talaga natin gawin, kunin yung tamang combination ng motor natin. Then halimbawa, sa mga pamasadang motor. Sa pamasadang motor naman kasi guys, hindi naman kailangan ng matulin. Mas kailangan ng mga nagmumotor o yung nagtatricycle, mas malakas yung hatak. Lalong-lalo na kung laging kargado yung mga tricycle nila. So, mas kailangan talaga nila yung mas malakas yung hatak. So, ang gagawin lang, mas malaki yung rear sprocket and mas maliit naman yung front sprocket. Sa tuli naman, kung ang tuli naman ang gusto mo, so the more na lumiliit yung rear sprocket mo and mas lumalaki yung front sprocket, so na-achieve mo yung sinasabi nga nating pandulo na sinasabi o yung may speed. Yun, mas kailangan mo yung combination na mas maliit yung likuran and mas malaki yung front sprocket. Lagi lang natin tatandaan guys na syempre pagka gusto natin ng hatak and gusto natin ng tulin, halimbawa gusto natin ng hatak, lagi ito magsasakripisyo, laging mawawala yung tulin na sinasabi natin. And pag gusto mo naman ng tulin, magsasakripisyo naman dito yung sinasabi ng hatak, yung torque power. And syempre depende pa rin yung kung paano nyo pa rin i-combination yung gusto nyo talagang makuhang lakas para sa motor nyo. Pero syempre guys, nagbabase pa rin to dun sa mga bigat ng motor nyo. Yung combination naman kasi hindi lang basta makuha mo rin yung gusto mong tulin o lakas. Kasi paano kung gusto mo talagang matulin tapos yung motor mo naman is napakabigat. Siyempre nakadepende pa rin lahat yun. Baka mamaya guys, ang gawin nyo, sobrang yung liitan to itong rear sprocket nyo, pero yung motor nyo naman is 100cc lang dahil gusto nyo matulin. Siyempre depende pa rin yung combination nyo na yan dun sa bigat NCC ng motor nyo. Kasi kagaya ng big bike, so hindi naman kailangan ng big bike na napakaliit na rear sprocket dahil yung CC niya ay sobrang taas, o sobrang laki. Kaya niyang dalhin yung bigat niya, and kaya niya rin dalhin yung hatak ng motor dahil nga sa mataas ang CC. So ito namang combination na to, masasabi ko sobrang effective nito, lalo na dun sa mga hindi naman kataasan yung CC na motor. And syempre basta guys, kunin nyo lang yung pinaka maganda para sa motor nyo na combination. Huwag kayong magre-rely dun sa bakit yung ganito, bakit ganyan yung combination nya. Depende pa rin ngayon sa CC ng motor, and syempre kung paano mo siya ginagamit. Siguro itong combination na to, malaking naitutulong din dun sa tulin or lakas ng motor, pero syempre nakabase pa rin to ron. Kaya nga guys, nakikita nyo dun sa mga nagkakarera ng motor, makikita nyo yung hinete nila is maliit. Then yung motor, makikita mo yung motor, wala nang mga flarings or ano pang nakakabit, kasi yung sinasabing weight reduction. Tutuloy na nila yung motor, pero babawasan nila yung timbang. So sabi ko nga, depende pa rin yung combination na to, which is effective talaga. Pero pag gagamitin mo na sa pangarera, magbe-base ka pa rin sa weight ng motor at saka sa weight ng nakasakay. So yun lang guys, and sabi ko nga,
nasa inyo pa rin yung pasya dito kung paano nyo titimplahin yung lakas ng motor nyo. Kasi ako, kagaya ko, mas alam ko yung tulin na gusto ko or yung lakas ng gusto ko. Kahit sabihin mo yung motor ko is 110 lang, ikaw pa rin na nakakaalam nung kung paano mo makukuha yung combination na gusto mo pa rin sa motor mo. Ako naman kasi siguro mas gusto ko lang yung malakas lang yung hatak, di ba, yung tulin, hanggang doon na lang yung tulin. Hindi ako masyadong aware sa tulin, mas trip ko pa rin yung lakas lang. So lagi kong gamit is 3614. Yun ang gamit ko, mas malaki ng konti sa stock na 34. Yun na mas trip kong gamitin. Depende yun sa inyo guys. Yun guys, naipakita ko na sa inyo guys yung combination, and bahala na kayo kung anong trip yung combination para sa mga motor nyo. Sayang nga lang wala yung chart ko. May chart ako para sa mga combination nitong front sprocket and rear sprocket para sa mga motor. Yun guys, and sana makuha nyo yung gusto nyo combination sa motor nyo. And yun, salamat sa panonood, and subscribe na rin yung hindi pa na subscribe. Salamat sa panonood.